Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha. And first, when we talk, we have rules here, an agreement. No. You are exceeding the limit. No, you don't. Okay. We have to limit here. First, we are not talking for... Wait. Listen. We have rules. In any talk, in any games, in any play, there is a rule. I am the one holding the rules. I am the referee. Okay? I will give you maximum of 15 minutes. Okay? Maximum of 15 minutes. If 3 minutes left, I give you warning. At the end of 15 minutes, you will stop. I will put off the microphone. Okay? That's an agreement. And remember, when we talk to people, we are not talking to ourselves. We are talking to public. We are not talking 1, 2, 3. No. When we talk, we are talking to public. Yeah? So you must be talking loudly and clear. Don't it's not good. If you want to talk to your wife, go to room. And this sound is enough. But if you talk to public, talk straight and loud, right? And let people ask questions, interaction. We prefer interaction questions here in public, okay? After your delivery, prepare any question, and any question we have here, give. Mga kababayan, mga kaigsuunan na mo, mga Cebuano, pwede po mo mangutaner din Cebuano. O may mga Ilonggo man dere, pwede man lang mamangkot ya Ilonggo. Siningat yun. Okay? So we would like also, mga kababayan namin, mga Tagalog, pwede kayo magtanong dito. Maasim, mapakla, mapait na mga katanungan, welcome po dito at may mga regalo. Walang pinipili, ha? Okay, ano po ang subject nyo? History, Philippine history. Dito, pag tinatanong ka, sagot ka sa microphone. About Philippine history. Philippine history. Alam ko, ilang taon ang Philippine history. Sana hindi mo tatapusin. Mamulan tayo ng tao dito, ha? Philippine history, haba-haba yun. Okay? Pagdating pa si, no below the belt. Okay? Another thing, yung Kristiyano ka pa, anong pangalan mo noon yung Kristiyano ka? Pangalan mo, Romulo Rosal. Romulo Espaldon? Romulo Rosal. Romulo Rosal. Ano mo yung Rosal nga leader ng NPA noon? Wala yung kapilido ko lang yun. Yung Rosal na pinatay na nga yung NPA. Wala. Mukha mo yun. Alhamdulillah. Anong pangalan Muslim ka na? Alhamdulillah, binigyan ko na sa bantala ng pangalan na Muhammad. Muhammad. Ilan bang asawa natin ngayon? Sa ngayon isa pa lang. Kakita ka ng babae, isa-isa kayo binata ko sa pangalawa. Pag nakakita kang babae, gaganong-ganong ka kaagad para kasi magsaysay, makapagal. Okay? Pag magsalita ka, focus sa lahat ng tao. Inshallah. Hindi ka lang focus sa isang babae ka nakatingin. Ngayon lang, nandun naman, nakatarget ka na doon eh. Okay? So, huwag kang titingin, gano'n ang pagtingin, no? Around the clock. Okay? At prepare ka sa mga katanungan. Patas-tasan natin dahil sa hayat ko ito eh. Okay. Inshallah. Bismillah. Okay na. Okay yan. Okay? Okay. Okay. Huwag mong paggalagalitan yung mga hindi Muslim, ha? Oo. Kasi pag nagagalitan mo, nasasaktan din ako dahil... mahal natin yung mga hindi pa Muslim. Okay, sige. Bismillah. Sandali. Ito lang. Baka mabiak yan na yun. Hawakan mo ito. Ilagay mo dito. Sabit mo. Bismillah. Wala pa. Gusto mo ganyan? Kunti pa. Okay. Kena. Rabag si Obama. Okay. Kena. Ito, wala itong gamit to. Okay. Bismillah. Buot pag di sa referee ba? Okay. Yan, wireless mic para sa camera. Ganun ba? Okay. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man istanai bi sunnati ila yaumil. So mga kababayan, no? Sa ating panahon ngayon, no? Dumadami ang mga tao sa atin, especially sa Pilipinas, na walang kalam-alam sa ating mga pinagmulan.
no? So, ito'y napakahalaga na ating malaman yung ating pinagmulan. Kung ano ba talaga ang tao noong una ng panahon. Ang Pilipinas ba? Ito ba'y Pilipinas ba talaga noong unang panahon o may pangalan bang ibang pangalan na bansa? So mga kaigsunan ko at mga kaibigan na nandito ngayon, bilang mga Pilipino, dapat nating malaman ito. No? Sa ating puso't isip, sinisigaw natin na tayo mga Pilipino. No? Pilipino. Pilipino nga ba tayo? Matawag tayong Pilipino? Hindi. Dahil mayroon itong mga katibayan, ebidensya na ating nakikita. Noong ang panahon, no? Ang panahon ng panahon ay ito'y matawag natin na sakripisyo. No? Bilang nung unang panahon, ang mga tao nung una sa Pilipinas ay mga Muslim. No? Saan nagmula ang kamusliman? Saan nagmula? Unang dumating ang Islam sa Pilipinas o Maharlika, tinatawag noong panahon, ay unang dumating o dumaong si Sharif Macdum doon sa Tubig Indanao Tawi-Tawi, isla po ng Mindanao. Tandaan po ninyo, sa Isla ng Mindanao. Doon pinalaganap ng gusto ni Sharif Macdum na isang Arabo, isang misyonaryo. Dumating ang Islam sa Pilipinas o Maharlika ay 13th century. So, sa loob ng 13th century na yan, at nung naipalaganap ni Sharif Macdum ang Islam sa buong isla ng Tubig Indanao Tawi-Tawi, ay siya po'y tumawid sa Minla ng Mindanao. Sa Minla ng Mindanao. At nung pinalaganap, at nung nakatawid siya, kanya po itong pinalaganap at tinanggap po ng buong puso ng Minla ng Mindanao ang Islam. Nanunong panahon, ang mga tao ng panahon sa Maharlika, hindi pa Pilipinas, na ang sinasamba nila ay puro mga anito. Anito? Ano yun? Mga bato, tubig, puno, bundok, buwan, bituin, langit, kahit ano na lang, kasi desperado ang mga tao nung una. Walang kalam-alam. So nung dumating po ang Islam sa Maharlika, ay naputol po yun. Nawala ang pagsamba nila sa mga Diyos-Diyosan o mga anito. Nabago. Kundi, sumaba lamang sila sa nag-iisang Diyos. Si Allah. So ngayon, nung dumaan pa mga ilang taon, dumating naman po si Abu Bakar. Isa ring Arabo, isang misyonaryo, at nagtulong po ang dalawa. Si Sharif Macdum at si Abu Bakar, nagtulong-tulong sila na kanilang ipalaganap o kanilang ibinahagi ang panampalatayang Islam na sumamba lamang sa nag-isang Diyos. So ngayon, nang ang lahat ng mga tao sa Mindanao ay niyakap ng buong puso nila, iyon po ay nagtatag sila. Nagtatag sila ng pamayanan bilang matatag na Muslim noong unang panahon. So ngayon, nung lumipas pa ang mga ilang taon, dumating naman po ang 10 dato mula sa Borneo. Sino ito? Sa pangulo ni Dato Puti. Na kung saan si Dato Puti, atin itong tinatanggi, kumbaga noong unang panahon, noong ako yung mga Kristiyano pa lang, narinig natin sa suka, sa tuyo, o bali-balita lang, Dato Puti. So mga kapatid at mga kaibigan, si Dato Puti po, siya pong nangulo sa siyam na dato nung pumunta sa Maharlika. Nung tumawid sila o binabay nila ang Brunei, ang Borneo, papunta Maharlika, doon po sila dumaong sa Panay Island. Sa Panay Island sa dumaong. Saan sila dumaong? Doon po sa tinatawag na lugaran ay Sirawagan. Na ngayon po ang pangalan ay San Joaquin. Kung sino po ang taga-Iloilo ko dyan, alam nila ang history nito. At nung dumaong sila sa Sirawagan o San Joaquin ngayon, sila po ay sinalubong ni Maricodo. Isa pong manubo. Isang manubo. Sinalubong sila. At pagdaka doon, mga ilang araw pa lang ay pinaliwanag o binahagi ni Dato Puti, 10 ng kanyang mga kasamang dato, ang panampalatayang Islam. At doon po mga kapatid at mga kaibigan, tinanggap po ng buong puso ni Maricodo ang panampalatayang Islam. 10 ng kanyang mga kasamahan. At ang sabi nila,
Ayon sa istorya pa nila, dagdag na istorya, na ang kapatagan na yon ay nagustuhan ni Dato Puti. Yung San Joaquin na yon, nagustuhan ni Dato Puti. Binili po yon ni Dato Puti. Binili ito. Sa anong halaga? Ang ipinit lang po, bolo, ang ipinapalit bilang halaga na yon sa kanila. Dahil noong unang panahon, si Maricudo, siya po yung nagipagdigma sa kilang katribo. So ngayon, nung maging isa ng ganap ang panay na Islam ang reliyon o Muslim ang mga tao ng panahon, ang 10 dato o ang 5 dato po ay nagpatuloy, naglayag papuntang Batangas. Sino po ito? Sa pangunguna po ni Valenzuela. Sino si Valenzuela? Si Valenzuela po, kung sinong taga Metro Manila dyan, Bulacan, si Valenzuela po ay nagtatag ng kaharian doon sa Valenzuela, Manila ngayon. Yan po tatag na Valenzuela, Manila. At doon nagkanya-kanya silang kaharian, nagtatag silang kaharian, yung mga 10 dato kasama niya, hanggang sa ang buong Luzon ang buong Luzon o Katagalugan hanggang Kabikulan, Ilocanuhan, Pangasinan lahat, Bataan, yan po ay naging isang pamayanang Muslim. So, sa maling salita, ang buong Maharlika noong panahon ay bansang Muslim. Mula Bisaya, Mindanao hanggang Luzon. So, sila po ay namuhay na mapayapa noong panahon. Mapayapa. Walang gulo, walang kasinungalingan, kundi tiwala sa isa't isa. Kaya dyan po natin makikita mga kapatid na ang ibig sabihin pala ng Islam ay kapayapaan, hindi masama. So ibig sabihin, mga kapatid, nung dumating nung sa panahon yon ay kailan po nga dinamdam ang kapayapaan noong unang panahon. Nung dumating ang mga Kastila, 15th century, doon po nabasag ang kapayapaan ng mga kamusliman sa bansang Maharlika. Doon po nabasag. Bakit? Dahil po, ang utos po ni King Philip na humahayo kayo sa pamamagitan ni Magellan. Humahayo kayo at manakop kayo ng mga bansa. Isa po ang Pilipinas o Maharlika ang nabiktima nila. Nabiktima ito. Noong dumaong sila sa Cebu, una nilang pinayakap ang kailang mga dadalang kultura. Ano ito? Anong kultura? Pag-inom, pagpatay, pakikapid, pangalunya, pagsisinungaling, lahat. Ang lahat na magawa yan, hindi po natin ito kagulian. Kundi, ito po ay kultura ng mga Kastila. Diyan po mga kapatid ang katuhanan. So, nung malaman ni Lapu-Lapu na sino to si Dato Lapu-Lapu? Isa na pong Muslim. Nung malaman ni Dato Lapu-Lapu na ang Cebu ay purong Kristiyano siya po'y nag-alala. Si Dato Lapu-Lapu. Siya po'y nag-alala. Nung pinadalan siya ng sulat ni Magellan na Lapu-Lapu, ibaba mo ang iyong reliyon at yakapin mo aking dalang panampalataya. Ano sabi ni Lapu-Lapu? Hindi! Mahal ko ang aking panampalataya Islam. Hindi ko ibababa ito. Kung gusto mo ng gira, pumunta ka sa aking kaharian at maglaban tayo. At do'y tinanggap ni Magellan ang hamon ni Lapu-Lapu. At naglaban siya doon. Ang sabi ni Lapu-Lapu, pumunta ka rito sa aking kaharian. Low tide o hubas. Walang bababang dagat. So nung pumunta, bumiyay si Magellan, papuntang sa kaharian ni Dato Lapu-Lapu. Ang nangyari doon, dahil hindi makadaong ang barko ni Magellan, hanggang doon na sila sa malayong lugar. Kasi puro bato eh. So nagtalunan na ang mga tauhan ni Magellan. So doon pa lang, nung nagtalunan ang mga tauhan ni Magellan, doon sila naglaban at sinagasa ito ng mga tao ni Lapu-Lapu. Hanggang naglaban yung dalawa, si Lapu-Lapu at si Magellan. At pagdakadoy, napugutan ng ulo ni Lapu-Lapu si Magellan. Mayroon pong na 2 barko na tira. Umuwi ito ng Espanya. At doon nagsumbong sa kanyang hari, si King Philip, na ang lugar na yon ay napakaganda. Ano bang lugar na puntahan nyo? Bansang Maharlika. Bakit? Na kung saan po, mahal na hari, ang boto doon
pag kinain mo at itapon mo sa loob ng 3 araw, siya po'y nabubuhay. Bakit? Bakit sinabi yun? Dahil po, sa Espanya, sa lugar nila, ang buto, pag inilagay niya sa lupa, namamatay agad. Kailangan pa nitong ilagay sa isang box, patubuin mo na bago itanim. Samantalang sa Pilipinas, kumain ka lang ng santol. Pagdating na 3 araw, pag nilabas mo ito, after 3 days, tutubo ito. Napakaganda po ng ating lugar. So diyan po mga kapatid at mga kaibigan, na yan po ang nanging dahilan kung bakit maraming dayuhan na gusto kumangkin sa atin, doon sa ating bayan. Yan po ang nanging dahilan. So ngayon, nung malaman ni King Philip na si Magellan ay napatay ng isang ordinaryong tao, nagtaka si King Philip, bakit natalo? Bakit natalo si Magellan samantalang napakagaling na swordsman? Magaling siya. Kasi kaya nga siya ipinadala para manakop ng bubansa dahil siyang napagkatiwalaan, kaya magaling sa pagkikibundigma. So ngayon, nung napatay siya, nagtaka ngayon. Ibig sabihin pala, mayroon pa palang mas matindi kay Magellan. May mas matindi pa. Ngayon, ang ginawa niya, gumawa siya ng matindi pa. Ginawa niyang, in-improve niya ang kanyang armas. Nagpagawa siya ng kanyon at baril. Nung mabuo na niya ang kanyang balak, ang sabi niya, balikan yung lugar niyo at sakupin niyo. Nung bumalik ang mga tauhan ni King Philip, saan sila dumaong? Nagkamali sila ng daong. Bakit? Walang kumpas noong unang panahon. Saan sila dumaong? Doon po sa Tondo at Manila. Sino naman po ang naghari o sinong hari sa Tondo at Manila? Ang hari po sa Tondo ay si Raha Lacanula. At sa Manila naman ay si Raha Sulaiman. Mga Muslim po sila, mga kapatid. Wala pong Kristiyano noong panahon. So ngayon, nagtaka ngayon ang magkapatid. Ito po sila Lacanula at si Raha Sulaiman at si Dato' Puti. Sila po yung magkakapatid, mga kaibigan. Para sa iyong kaalaman. Ang ama po nila ay si Liusong Tagian Teliano. Isa pong hari sa Marlica. Ang buong Pilipinas ay paghahari po ni Tagian Teliano. Isa si Liusong. So ngayon, nung dumaong ang mga Kastila, ay pinaulan nila ng putok ang baybayin ng Tondo at Manila hanggang naubos po. Nagkadamatay ang ating mga kapatid ng kamusliman. At pagdaka doon, lumaban ng gusto ang magkapatid hanggang sa huling hibla ng kalahininga. Pinaglaban nila. Bakit? Pinagtanggol nila ang Islam. Dahil hindi nila matanggap nila ang rehiyong dadala ng mga Kastila. Hindi natin matanggap nila. So, sa madaling salita, ang mga kamusliman ng panahon ay nag-evacuate. Saan pumunta? Pumunta po siya doon sa Murong. Kasi kahit tinawag na Murong ang history, Muros, noong unang panahon, Muros, doon po sila tumakbo at doon nagtago. Kaya tinawag na Murong Rizalian. At tumakbo sila ng mga Kastila. Umibayo sila pumuntang Binangunan. Kung sino pong taga Rizal dyan, yan po ang history. Pumunta sila ng Binangunan, Rizal. Kaya tinawag na Binangunan yan, dyan po lumaban ng gusto ang mga musliman. 3 minutes left. Diyan po sila lumaban ng gusto. Ang iba po ay nagkristyano. Ang iba naman po, mas pinili nila ang mamatay kaysa yakapin ang panampalataya ng mga Kastila. So, sa madaling salita, nasakop po ng mga Kastila ang Cebu, ang Bisaya at ang Luzon. Nasakop nila. Nagpulong ngayon ang mga mayor at gobernador ng mga Kastila. Naghanda sila para sakupin ang Mindanao. So, sa madaling salita, kasi mala ng oras, sa madaling salita, umibayo sila, lumarga sila o naglayag sila papuntang Mindanao. Ang sabi doon, nagtaka doon ang mga Kastila. Bakit? Nung padaong pa lang sila, nagtatalsikan po ang mga liig ng mga Kastila na wala sila nakitang tao. Hanggang naglaban, tumagal ang labanan, doon po sumrender o doon po bumagsak ang imperyo na uyaman ang kaharian ng mga Kastila sa pakikipaglaban sa mga Muslim sa Mindanao. Doon po bumagsak hanggang nagkaroon sila ng pirmahan, hanggang napatay ng mga kamusliman ang hari doon sa Iloilo at doon po lalong sumurender ang mga Kastila at nagkaroon silang pirmahan, agreement, peaceful. At sa pagpatunay doon na ang Mindanao po ay hindi ito nasakop nila, kundi ang sakop po nila
ang Luzon lang at ang Mindanao. Ang Mindanao, ang Luzon lang at ang Luzon. Hindi po ang Mindanao nasakop ito. Kailan po? Ni kay tatak po natin sa ating sentido komon. Kailan naman po, ang Mindanao ay hindi ito nasakop. Ang Luzon at Bisaya lang po ang nasakop, pero ang Mindanao hindi nasakop ito. Pinaglaban ito ng mga Mindanao. Sa iba't ibang mga dayuhan, Hapon, Amerikano, hindi man ito nasakop kahit kailan. So nanatili siyang bansang maharlika. So hanggang dito lang po, mayroon pa sana akong dagdag kasi limitado ang oras. Inshallah, sa pagbalik ko pa rito at may pagpatuloy ko pa ito. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah